our regional exclusive training, health and product and focus. Ito po yung National Children's Month. Total wellness of your child, no? Sa panahon ngayon, pandemic. Usually sa national national team po ng Pilipinas, ang national team po niyan is new normal, walang iwanan, karapatan ng bawat bata ay ating tutukan. But tayo ay nasa health, new normal na walang iwanan, kalusugan ng bawat bata ay ating tutukan. Kalusugan po tayo. Okay? Thank you po. Then, good morning everyone. Ito po ang inyong host, Mr. John Estanyol, ang inyong Area Sales Coordinator ng South Luzon. Yan. Dahil ang buong DXN South Luzon, no? At ang ating ang DXN Head Office ay nakikisa sa mga ganitong celebration, no? Kaya tayo ay naghahanda every month ng mga presentation na nauukol o na batay sa ating monthly celebration. Kaya yan, ang DXN South Luzon ay nakikiisa at ang mga leader po nito at syempre, no? Because of kabataan, meron po kaming hinandang video para sa inyo. Bago natin ipakilala, no, ang ating guest speaker. And po, please watch this video.
maraming salamat po sa mga bata, no? Sa mga mami na nag-share ng video sa ating National Children's Month. Okay? I would like to before to introduce our guest speaker, no? I would like to acknowledge sa mga attendees po natin. Okay? Nandito rin po ang ating mga service center, no? From Tanawan, Miss Annalyn Sporas, ang Daxon Kabuyaw, then branch agent, Ma'am Christy Roca. Siyempre, nandito din po yung ating South Luzon businesspreneur. Talaga namang always siya sumusuporta sa mga activity na ginagawa natin dito sa South Luzon at the other activity ng ibang area. Siyempre po, at hindi po, suking-suki, hindi po nawawala ang mga leader natin sa Malaysia. Ito yung mga Filipino community, no? Pangungunahan nila Miss Jovelyn Dugayon, yan, Ma'am Christy Roca, nandito rin po. Ay, kasama po siya dyan. Then, okay, sino pa ba yung ating mga service center na nandito? Okay, Navelita Cavite Service Center, Ma'am Levy Santolan. Okay, nandito rin si Ma'am Desiree Dumamag, no? Siya po yung Ordaneta, isa siya sa mga Service Center Director ng Ordaneta, Pangasinan. Okay. At siyempre po, no? Good morning sa lahat ng mga attendees. Okay, dahil po, yan, dating na rin ang aking mga kasamahan sa Area Sales Coordinator, Mr. Alan Recaport ng Mindanao area, Mr. Jun Antonio ng Visayas, at Ms. Ivy Celeste de Guzman ng North Luzon. Okay, for this presentation, no? I hope naka-prepare po tayo dahil ito po ay mahalaga, no, para sa ating kalusugan ng ating mga bata, ng mga anak, no? Dahil sa panahon ngayon is new normal na po, no? Kailangan kahit na walang ibig sabihin, kahit walang mga pasok sa school, naka-online, pero dapat pa rin nating i-secure ang ating mga anak. Okay? Hindi ko na po patatagalin, no? For our guest speaker for today, isa sa mga leader natin at South Luzon businesspreneur, all the way from General Trias, Cavite. Please welcome, no? Palakpakan po natin or pusuan po natin ang ating guest speaker, Star Agent Miss Griza Utida. Hello, Ma'am Griza, good morning. Ma'am Griza. Hello, sir. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Okay, ma'am, before you, wag mo munang i-share yung screen mo po para makilala ka ng ating mga participants. Yes Ikaw po, muna yes, po yes, yung yes. ating then. Masyado pong excited yung mga daliri ko na pindot. Okay lang yan, Okay. ma'am, no? Usually, ngayon ko lang, sa totoo lang, no? Ngayon ko lang po nakita ang ating guest speaker. Maganda po pala. Ay. Okay, ma'am. Good morning. Okay, Hello, good morning po. No, for you. Sino ba si Ma'am Ma'am Grizy Utida? Okay. Bago natin i-present para makilala ka po ng ating mga participants or attendees. Yes po. So, bago po ako magpakilala, nagpapasalamat po muna ako sa opportunity na binigay nyo, Sir John. And thank you din po for being my host today. Maraming salamat mga partners, mga participants natin sa paglalaan nyo po ng oras para po sa panibagong aral na mapupulot natin ngayong araw. So, ako po si Griza Utida, taga General Trias, Cavite, and I'm a mother of 2. Yan. So, yun lang po. Short intro lang. Wala namang masyadong mai-intro. No, so, I've known DXN since 2003. So, yung iba magtataka, parang masyado ka pang bata ng mga panahon na yon.
So yun po ay common story na kagaya sa tulad ko na nakilala ang DXN dahil sa mga magulang. Ano? And then that time po out of curiosity. So inaral ko po yung DXN and lalo na po yung product. Kasi naisip ko po so mga age ko na mga 11 or 12. So naisip ko habang everyday ko siyang nakikita na pine-present sa amin, naisip ko na madali lang pala siyang aralin. And unang-una kasi nga sa trabaho natin, gagamitin lang naman natin yung product which is hindi naman siya mahirap gawin. Tama po ba? And then doon na po siya nag-start by helping my parents, learning the business, and as far as I know po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, as far as I know, ako at yung kapatid ko po, yung youngest presenter that time. O ngayon, di ko alam kung meron bang nagpe-present na mas bata pa sa edad namin noon, ano? Pero yun ay base sa pagkakaalam ko. And then hanggang sa tumungtong na ako ng edad na 18, so yan po yung ating legal age para sumali tayo sa ating business. Natanggap ko po yung pinaka-unusual na regalo sa pinaka-unusual na lugar, which is yung DXN ID na meron na pong sariling pangalan ko. And noong mga panahon na po yon, ako po ay nasa kalsada dahil ako po ay naglalako ng tinimplang kape. No? So doon po ako inabutan ng debut ko and dumating doon yung parents ko, dala-dala yung ID ko at sabi, congrats, member ka na. So may sarili ka ng ID. So yun po, doon po nagsimula. So ang tagal na, almost half of my age, kasama ko na po yung DXN. And sobrang ang dami na pong naitulong ng product sa buhay ko po. At hanggang ngayon na meron na akong dalawang anak. Yun lang okay. po. Ma'am Grisa, no, sa lingid po sa ating kaalaman, no, ang kanyang mother and father isa po sa mga leader ng DXN, no? Naka-base po sila sa Silang, Cavite, for our service center, Miss Mayra Naga. No, si Sir Oscar at si Ma'am Sabiana Autida. Yes po. No? Opo. At the same time, no, napakaganda pala ng story mo. Dapat nasama ka sa next gen pala. Kasi Huwag na sir, usually, na-expire na. Matagal ko nang hinahanap to eh. Kaso nga lang, ngayon ko lang nakita nung nagtayo tayo ng South Luzon Business Premier Group. Okay. Ma'am Utida, meron ka bang hinanda para sa araw ngayon sa ating presentation? At ito po ang pinaka inaabangan, no, ng ating mga participants, ang ating participation. Siyempre, kung paano po ipapaliwanag ng ating guest speaker, no? Palakpakan po natin once again. Please welcome the Star Agent, Miss Griza Utida. Yan po, palakpakan at pusuan po natin. Sige, okay. Ma'am, the stage is yours. Sige po. Thank you po. So, wait lang. Ihanda lang natin yung ano natin. Ayan. So, sa mga patuloy po na pumapasok, sige lang po. Pasok lang po kayo at magsisimula na po tayo. Again, binabati ko po kayo ng maganda at masaganang umaga. And sana po ay may mapulot kayo dito sa aking munting hinanda para sa araw na ito. So ngayong araw na po na to, ngayon ay araw ng Lunes, buwan ng Nobyembre. So meron po ba sa atin na nakakaalam kung ano ang meron sa buwan ng Nobyembre? Bukod sa binanggit na ito ni Sir John kanina. No? So mostly, actually pati po ako, hindi ko po alam na meron palang mga ganong okasyon na isineselebrate or ginugunita tuwing buwan ng Nobyembre. At yun po yung tinatawag natin na National Children's Month. So, konting trivia lang po about sa National Children's Month. So, ang National Children's Month, unang-una po yan po ay nagsimula sa isang tao lang. So, yung tao na po yun, isa po siyang British social reformer. Isa po siyang advocator. Pinapalaganap niya po ang kahalagahan at karapatan ng mga bata. Siya po si Eglantine Jebb.
And nagsimula po ito noong 1923 nang gumawa siya ng isang dokumento na naglalaman ng batas ukol sa mga karapatan ng ating mga kabataan. And then yung documents na yon, yun po yung ating sinusunod ngayon na batas para sa karapatan ng mga kabataan natin. Ano? Then si Eglantin Jeb, maidagdag ko na din po, siya po yung founder ng organization na tinatawag na Save the Children, na siyang tumapos sa epekto ng famine or gutom sa mga kabataan noong natapos ang First World War sa bansang Austria, Hungary, and Germany. Ayan. So matagal na po na sineselebrate or kinikilala itong Children's Month or National Children's Month. And dito po sa Pilipinas, no, meron na po itong batas. Kumbaga, alinsunod sa Republic Act 10661, ang NCM or National Children's Month ay paggunita sa pagsunod natin sa United Nations or CRC or United Nations Convention on the Rights of the Child para mapanatili po natin ang pagpapalaganap ng kahalagahan ng karapatan ng mga bata sa bawat aspeto. Okay. So yun po yung National Children's Month. And this year po, nagigets po ba? Hindi ko kasi alam kung nakigets nila ako eh. Ayan. So, ayan. Ang tema po natin ngayong taon, 2021, ito po ay nakabase sa dinaranas po natin na pandemic. So, which is new normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ay tutukan. So, kumbaga kahit nasa panahon tayo ng pandemya na nagsimula noong 2019, dapat hindi pa rin natin isinasantabi o isinasawalang bahala yung mga karapatan or mga batas na dapat ginugugol natin or inuukol natin sa ating mga kabataan. So, hindi porket may pandemya or kung ano pa man na dumating sa ating buhay, maitsapwera natin yung ating mga kabataan, especially sa mga parents, yung mga anak po nila. Okay po? So, bago ko po ipagpatuloy yung aking topic ngayong araw na ito, ipapakilala ko po muna yung ating kumpanya. Alam ko naman po sa atin lahat na kilala natin ang ating kumpanya. But then, para sa mga bago po na in-invite, ito po. Ang ating kumpanya ay DXN International Private Limited. Ito po ay isang Malaysian-based company, nagsimula noong 1993 and dumating po sa Pilipinas noong 1999. And this coming November 27 po, we're celebrating our 22nd anniversary. So ganun na po siya katagal dito sa ating bansa. And from me and para sa lahat ng mga nakaranas ng miracle ng DXN, ganun ka-trustworthy yung ating mga produkto and ang ating company. So, ito po yung ating logo. So, kung mapapansin nyo po, meron yan 3 kulay. Yung iba po, akala nila, itong red, akala nila yan, itlog na pula. So, kaya minsan yung mga tao, hindi sila familiar sa DXN, makikita nila sa pintuan, uy, nagtitinda siguro yan ng itlog na pula. Merong may pula sa pinto eh. So, hindi po. So, ito pong red oval shape, nagsisimbolize po siya ng rising sun or positive thinking, no? Kasi po every morning kagaya kanina, paggising ko, yung thinking ko, uy, kailangan kong gumising ng maaga kasi meron akong gagawing importante na alam ko makakatulong sa sarili ko at makakatulong sa mga taong makakapakinig sa akin. So that is positive thinking. Kumbaga kung ano man yung nangyari kahapon sa akin, hindi ko na, yung mga negative na nangyari or na-experience ko, kinalimutan ko na. So pagising ko, another hope, another positive energy, another beginning, new beginning. So yun po yung ibig sabihin niya. And then, ito pong blue horizontal line,
with the word DXN, pinopromote po niyan or sinisimbolize po niyan is yung tubig as the basis of our growth. No? And then, this green thing sa tabi ng red oval shape, hindi po yan tinidor. So, yan po ay nagsisimbolize ng puno for vitality and growth. Ano? So, bali, kung titingnan nyo po, sa Chinese Feng Shui po, ito po ay perfect Feng Shui. Kasi may araw, may tubig, may halaman. So, hindi mabubuhay ang halaman ng walang tubig. At hindi rin siya mabubuhay kung walang araw. Kumbaga, ito pong halaman na to or itong color green na to sa tabi ng araw, yan po yung nagsisimbolize sa atin, sa ating mga tao, na habang tayo ay lumalaban, gumigising ng may positive thinking, no? Tayo po ay patuloy na lalago at lalaki. So, ayan po. Now, dati po, yan lang po yung tatlo na yan, yung meron sa logo. But then, habang tumatagal, sabi ko nga, at tumitiba yung ating kumpanya, nagkakaroon tayo ng panibagong batas. And ito nga po yung ating nadagdag. Ito pong letter R sa upper right ng ating logo. So, ito po ay hindi disenyo lang. So, ito po ay may karampatang batas. Ayun. So, nabubulo lang sa Tagalog. Pasensya na po. So, ayan. So, ayan po ay binigay ng Intellectual Property Office or IPO bilang tanda na ang DXN ay exclusive lang sa DXN. Kumbaga, hindi siya pwedeng kopyahin ng iba kasi, kumbaga, trademark na po iyan. So, pag nakita, halimbawa, ang ating mga produkto, may logo ng DXN, and then yung meron yung letter R, trademark kung tawagin, malalaman nila na hindi yan makukuha or magagamit ng ibang kumpanya. Kasi exclusive po yan sa atin. Okay po? Okay, next na po tayo. So, thumbs up na lang po kayo kung ako po ay nasusundan nyo kasi hindi ko po sure. Hindi ko po sure at hindi ko po kayo nakikita. Okay? So, proceed na po tayo. Yan. So, pinakilala ko po sa inyo yung kumpanya, ang ating logo. Papakilala ko naman po sa inyo kung sino yung nagsimula. Ay, yan. Sorry. So, yan. So, explain ko muna kung saan nagsimula ang word na DXN. So, DXN is from the word Dachshund. So, dahil ang Philippines ay mahilig sa abbreviations, tinanggal yung A at saka E, kaya naging siyang DXN. So, Dachshund stands for integrity, cheerfulness, and trustworthiness. So, ito po ay isang pag-uugali ng isang tao na ang integrity, ibig sabihin niyan, honesty or trustfulness, truthfulness. Ano? So, ibig sabihin niyan, hindi ka sinungaling na tao. So, lahat ng sinasabi mo ay pawang katotohanan lamang. No? And then dahil sa mapagkakatiwalaan ikaw, automatic po nakasunod na yung next word. And then cheerfulness, no? Ito po ay palatandaan na ikaw ay masayahin and optimistic or yung hopeful ka na tao. So yan po yung ibig sabihin ng Dachshund. So since pag member ka ng DXN, dapat sinisignify mo din po yung itong mga tatlong pag-uugali na ito. So, dapat ikaw ay matapat, mapagkakatiwalaan, at masayahin. At yan po ay magre-reflect din po sa atin bilang tao at sa kung paano tayo makikitungo sa iba. Ayan. So, ito po, yung ating founder. So, sa kanya po nagmula yung ating kumpanya. Si Datuk Dr. Lim Shojin. So, sino ba si Datuk Dr. Lim Shojin? Datuk Dr. Lim Shojin is engineer by profession. So, engineer po siya and then nagkaroon po siya ng interest sa mushroom na siyang pinag-aralan niya po sa loob ng 20 years. No? Sa base sa pag-aaral niya, malaki ang naitutulong ng kabute or Ganoderma lucidum para mapanatili natin yung ating kalusugan. And then, doon na po siya na nagsimula na i-share ito sa kanyang mga kakilala at kaibigan hanggang sa
nag-decide siya na kailangan niyang gumawa o bumuo ng kumpanya para mapalaganap yung kanyang magandang balita sa buong mundo. So, ayun na po, tinatag niya po yung DXN noong 1993 sa Kedah, Malaysia. Ayan, then ayun na, dumating sa Pilipinas, 1999. And sa ngayon po, meron tayong almost 300 branches nationwide. And worldwide, meron po tayong halos 180 countries na merong DXN. So kahit po saan tayo magpunta, meron po tayong DXN. Meron tayong makikitang DXN. Okay? So ayan. Ito po, pinapakita po dito yung ating latest award, yung natanggap ni Datu Dr. Lim Chojin, no? So, panglima Hasa Negara, Dr. Lim Chojin bestowed award by the 16th Yang Depart 1 Agong. Congratulations sa Dr. Lim Chojin for the panglima Hasa Negara PJN Award. So, para lang po sa inyong kaalaman, yung panglima Hasa Negara or PJN, isa po siyang Distinguished Order of Meritorious Service for meritorious service to the country receives the title Datuk and his wife Datin. So ito po ay binibigay doon sa mga taong nakakapagbigay ng malaking ambag para sa kanyang country or kanyang bansa. Kaya po si Dr. Lim, isa po siya sa napili. Isa po siya sa 795 awards and medal recipients na binigyan ng ganitong klasing award. Ayan. So, eto po, proceed na po tayo sa ating topic, yung ating National Children's Month. So, nasusundan po ba ako? Tingin ko naman. Okay. Ayan. So, National Children's Month. The Council for the Welfare of Children, CWC, focuses this year's National Children's Month celebration theme on the right of children this November 2021. This year's theme is dubbed as New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. Okay. So, this celebration aims to celebrate the gains and successes of the country in promoting and protecting the Filipino children despite their families' challenges and daily living compromising their human rights and benefits. So ito po ay hindi po national kundi siya national celebration lang. So ito po ay sineselebrate ng buong mundo po, no? Then, the theme is also crafted to intensify the public's awareness and reminds all sectors of the community and society to be responsible and raising up the Filipino child to become a well-rounded person to become a useful and active member of the society. So ito po yung kanilang pinopromote. Sabi ko nga po kanina, base sa kanilang tema, hindi porket nasa pandemya tayo, isasawalang bahala na natin yung mga karapatan ng ating mga kabataan. So dapat isaalang-alang pa rin natin ito sa lahat ng aspeto. Okay? So eto. So proceed na po tayo. Ano ba yung kalusugan or kahalagahan na sinasabi ko po or sinasabi nitong National Children's Month? So child's overall health. Part of the children's right is the goal to promote and develop the overall health of every child, which mainly lies on these 4 aspects. Ano ba yon? Yun po yung ating kanilang physical, mental, social, and emotional. The period of childhood is a phase in which the human being is more vulnerable because they have finished developing physically or mentally. Ayan, so ito po yung phase na talagang pinag-aaralan nila ng husto. Lahat po ng pwede nilang ma-absorb, ina-absorb po nila. So based on research, technically po, ang mga kabataan, pag pinanganak yan, healthy. So mostly, kasi sa panahon natin ngayon, na alam ko naman, nanonood kayo ng mga balita, nakikita natin na merong mga baby na ipinapanganak na may mga sakit na. But then mostly, yung mga pinapanganak, lahat yan healthy.
Pero dahil sa mga ganitong aspeto na hindi natin natututukan, nagkakaroon po ng problema, no? So yung childhood po na binabanggit, yan po ay nahahati sa dalawa. Yung tinatawag na early childhood, which is simula nang ipinanganak ang isang bata hanggang edad 8, at ang middle childhood na nagsisimula sa edad na 6 hanggang 12. So dapat po sa mga panahon na to, ang tinututukan natin sa kanila is yung kanilang developmental and behavioral disorders, child maltreatment, asthma and other chronic conditions, obesity, dental caries, and unintentional injuries. Hindi man fatal or hindi man malala yung mga ganitong bagay, pero yung mga ganitong kondisyon po ay nakakaapekto sa ating mga kabataan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pakikitungo at relasyon sa ibang tao, and sa kung ano yung magiging kalalabasan nila pag sila ay lumaki. So ganyan po kaimportante yung health or overall health ng ating mga kabataan. As the children grow up, the developing stage for emotional aspects also takes place while developing physically and mentally. Ayan. The role of the family as the basic unit of society is significant and providing a strong foundation of the appropriate values and monitoring their growth in terms of these important aspects. So, kung ano po yung magiging outcome or ugali po ng ating mga anak, yan po ay magre-reflect sa kung ano po yung kanyang kinagisnan. So, syempre, sa loob ng ating pamilya, doon po yan magsisimula kasi tayo yung kinagisnan nila. So, kung ano po yung pinapakita natin sa kanila, kung ano po yung tinuturo natin sa kanila, yun po, lahat yon ay na-adapt nila. Physical health. So, physical activities is essential for child's development because it helps to lay down the foundation for their active and healthy lifestyle. In digital age, children are not exposed to outdoor activities. Children today spend more time in playing games through cell phone, iPad, PlayStation, and other modern gadgets. So, eto po, hindi pa po dumadating yung pandemic, dumating na po yung ating tinatawag na digital age or kumbaga yung advanced age. Yan po ay nagsimula nung pagpasok ng mga 2000, year of 2000. Kumbaga yan yung mga tinatawag ng mga 21st century children. So nabuhay ng 21st century. Sa panahon na po kasi na yan, dyan na po yung nag-expand lalo or kumbaga lumawak yung kaalaman natin pagdating sa mga gadgets like phone, laptop, kagaya po nitong ginagamit natin ngayon through internet. So lahat po yan may epekto po sa kanila. And lahat po yan nakakabawas sa kanilang mga physical na aktibidades na hindi po kagaya noon, kagaya po sa akin noon, wala naman pong mga cellphone dati. So kumbaga, ang laro namin noon, more on physical, more on strenuous activities. Yung pinagpapawisan kami, takbo dito, takbo doon, at kung ano-ano pa. So kumbaga na-exercise kami, no? Ano pa, as a result, outdoor activities and social interactions of the child are becoming lesser. In recent studies, many children are obese with comfort foods such as processed foods, unhealthy beverages, and less outdoor activities. So ito na nga po. Dahil lagi na lang nakatutok yung ating mga kabataan sa mga gadgets, especially po nung pumasok yung pandemic kasi hindi na sila nakakalabas, di ba? And then meron ding mga parents na sobrang OA, kulang na lang ikulong yung mga anak kasi takot mahawaan yung anak ng virus. Kaya ang ginagawa ng mga magulang, sila din mismo yung nagbibigay ng gadget sa mga anak. Hindi na nila natututukan yung mga anak nila. So ang tendency, yung mga bata, nakatutok na lang sila sa kahit nanong gadget, sa TV, sa laptop, sa phone, sa iPad. Doon na umikot yung buong araw nila. Doon na umikot yung buong oras nila. So lahat ng mga attention nila, pati sa pagkain, nawawala na. No? Nandoon na lang nakatutok
sa gadget or sa TV. And then, pag kumain naman sila, hindi na sila yung kumakain sa lamesa. Kung saan sila naglalaro ng gadget or nanonood sa gadget nila, doon na lang din sila kumakain. And mostly, yung mga kinakain nila is yung madaling makain. Hindi na sila magluluto. Kaya karamihan, lumalabas sa pag-aaral po na dumadami ang mga obese na bata, lalo na sa panahon natin ngayon. So sabi nga sa pag-aaral, many children have access to smartphones and the limitless opportunities the digital world provides. Bago pa man sila nakakasimulang maglakad o magsalita, visible na yung ating mga gadgets. So lalo na kapag lumaki na sila. So yun na yung kinalakihan nila. So eto nga, 21st century children are reporting more stress and anxiety, and the omnipresent nature of the digital world brings new risks like cyberbullying that follow children from the schoolyard into their homes. So ito, nung wala pang pandemic, kumbaga yung mga nararanasan nila habang gumagamit sila ng gadget or yung mga nakikita nila sa gadget, nadadala nila kahit saan. Ngayon, dahil pumasok yung pandemic, nakastay na lang sila sa loob ng bahay, yung mga nakukuha nila doon sa pinapanood nila, doon nila inilalabas sa kung sino yung mga kasama nila sa bahay. Like for example, meron po akong kakilala. So, meron po siyang anak na dalawa, isang 11 years old and isang 8 years old. So, supposedly, dapat, kasi magkapatid sila. So, supposedly, dapat close sila, naglalaro sila, o kung mag-away man sila, mga simpleng bagay lang. Pero nang dahil sa pareho po silang na-addict sa pagsi-cellphone or paggamit ng gadget, sa panonood ng TV, pagkagising pa lang sa umaga, cellphone na yung hinahanap nila. Pag oras na ng kainan, nagsisipagdabugan na kasi ayaw umalis sa harap ng TV, ayaw umalis sa pagsi-cellphone kasi napuputol yung ginagawa nila na kung ano man, wala namang kaimporta-importansya. So lahat po yon nakakaapekto po sa kanilang physical health, lalo na sa kanilang mental health. No? Ito na po. So sunod na yung mental health and emotional health. So ito na po yung binanggit ko kanina. So the digital access of children is beneficial to learning and information but risky to their mental and emotional well-being. So kagaya po ng sinabi ko, may risk ang paggamit ng gadget. But then, nakakatulong din po ito. Kagaya ngayon, di ba, yung ginagawa nating Zoom, magagawa po ba natin ito kung wala tayo sa digital world? Di ba po, hindi. So, mayroon siyang magandang dulot. Pero, meron din siyang masamang dulot, lalo na sa ating mga kabataan. Ayan. So, children are more inclined to digital access. They tend to watch movies beyond parental guidance and supervision. The mental development of a child is vital to develop the foundation of total well-being. Nowadays, many young adults is deprived of the development, thus resulted to depression and eventually suicide. So dahil doon na umiikot yung mundo ng mga kabataan ngayon, lalo na nung pumasok ang pandemya, lahat po ng nakikita nila doon, sabi ko nga po doon sa ikinuwento ko kanina, kagaya po yung panganay, yung 11 years old po. Lahat po ng nakikita niya doon sa pinapanood niya and doon po sa nilalaro niya. So uso po kasi ngayon yung kung alam niyo po is yung tinatawag na RPG or role-playing games. So may mga nag-iispadahan, puro violent po yung pinapakita doon sa game na yon. So lahat po ng nakikita niya doon, ginagawa niya sa kapatid niya pag nag-aaway sila. So yun pa lang, ang laki na ng, mapapansin niyo po na ang laki na ng epekto nun sa kanyang pag-iisip. Tapos meron pang isang beses na sobrang nainis yung lola niya, kinuha yung cellphone na gamit niya. Alam niyo po ba, nagwawala yung bata. And then, after a minute, hindi pa rin tumitigil, pinuntahan ng lola sa kwarto. Nung pinuntahan at tinanong, bakit ayaw tumigil sa pag-iyak, ang sabi po nung bata, kasi meron daw bumubulong sa kanya. So kung iisipin po natin, nakakatakot siya. Ang creepy pakinggan.
pero hindi po nakakatawa yung kwento. Kasi po, isipin natin, hindi normal na may ganun siyang mai-experience nang dahil lang sa kinuha yung cellphone, nagwala siya, and then yun na yung banggit niya na merong mga bumubulong sa kanya. So ibig sabihin, meron ng tama or hindi na healthy yung kanyang pag-iisip and yung kanyang emotional ability. Affected na dahil sa paggamit niya ng gadget. So hindi lang po yun, marami po mapapansin niyo po, kahit po kayo, mapapansin niyo po iyan sa inyong pong paligid. And yan, sabi nga dito, dahil sa pagtutok ng mga kabataan sa gadget, nagre-result sa depression and eventually suicide. So base po sa na-research ko, so yung emotional level ng mga bata nung pumasok ang pandemya, karamihan po, nagre-report po yung mga kabataan na stress sila, mayroon silang anxiety, and dahil yon sa mga nakikita nila sa social media. Kasi minsan, merong mga posting na masarap yung pagkain nila, or namasyal sila sa ganito, parang iniisip nila, lalo na yung mga nasa lower level ng pamumuhay, iniisip nila, bakit kaya yung ibang mga kabataan ganito? Bakit kaya yung ibang mga magulang ng mga bata na kilala ko, ganito yung nakukuha nila o binibigay nila, na experience nila. So nagkakaroon po sila ng expectation sa mga magulang nila na kapag hindi na ibigay ng mga magulang or nung nasa paligid nila, nakakatanda sa kanila, nai-stress sila. Nagkakaroon sila ng anxiety. So nape-pressure pati sila na gawin yung anong pwede para lang magaya nila yung nakikita nila sa social media. Okay. So ito pa, another research pa pagdating sa mental health. Ito po, according po ito sa survey na ginawa ng UNICEF. So UNICEF po, isa siyang organization na tumututok sa karapatan ng mga bata. So 1 in 5 young people, ang edad 15 to 24, ay nagsabi na madalas silang makaramdam ng depression or have little interest in doing things. So tinatamad silang gumalaw. Mostly kasi nga dahil sa pandemya. 'Di ba bawal lumabas? Pag lumabas ka, nakikita natin sa TV, yung iba hinuhuli, yung iba merong binubugbog. So yung may mga tao na mapang-abuso, so binubugbog nila yung mga nahuhuli. Kaya ang tendency, yung mga kabataan, nade-depress sila lalo. And then, globally, based on the survey, 1 in 7 children has been directly affected by lockdowns, while more than 1.6 billion children have suffered some loss of education. So ito po, yung mga kabataan na marami po kasi yan yung umaasa sa libreng aral. So dahil sa nagkaroon ng lockdown, dahil sa pandemya, yung iba po, hindi na sila pumapasok sa eskwelahan, hindi na sila nakakapasok sa paaralan dahil sarado. And then yung karamihan sa mga eskwelahan ginagawang ang tawag nito yung shelter ng mga virusan. So yung iba, karamihan doon, wala silang pambili ng mga gadget na kailangan nila para makapag-online class. O kaya yung iba, malayo yung mga lugar nila o yung mga eskwelahan nila para makakuha ng module. Kaya karamihan sa mga bata po, sabi nga dito sa survey, 1.6 billion na mga kabataan, nawawala na sila ng interest para mag-aral. The disruption of routines, education, recreation, as well as concern for family income and health is leaving many young people feeling afraid, angry, and concerned for their future. So biruin nyo, at the young age, pinoproblema na nila yung ganon. So iniisip nila, ano kayang mangyayari sa atin, sa amin, sa mga susunod na taon kung hindi matitigil yung pandemya. So next. Ayan. So yan po yung mga pinoproblema nung kinakaharap natin ng mga kabataan natin nang dahil sa pagpasok ng pandemya na to. So mai-add ko na lang din po, eto, based on research din, sa bansa po na Thailand, nagsagawa din sila ng research, 7 in 10 children and young people
reported poorer mental health due to the impact of COVID. And 2019, 800 young people and adolescents aging 10 to 29 commits suicide. And then more than 10,000 children ang tumawag ng atensyon sa mga mental health workers para sa support dahil sa depression at stress na nararamdaman nila. So ganun po kaseryoso yung nararanasan ng ating mga kabataan dahil sa pandemic. And yung families po natin, yan po ay isa sa mga malaking factor na kailangan para matutukan po yung ating mga kabataan. And good thing po, dahil nasa DXN po tayo, yung DXN po, especially DXN South Luzon, widely supports the celebration of National Children's Month with the promotion and tie-up of Nutri-C, Rosel Juice, Rosel Tablet, and Spirulina products to nourish and sustain their children's optimal health. So ito pong mga produkto na to, nakakatulong po ito sa overall health ng ating mga kabataan. Okay, nasusundan po ako. So pwede po tayong mag-thumbs up. So ayan. So ito po yung ating mga produkto, 4 na produkto. Una is yung Nutri-C. So DXN Nutri-C. So ito po iyan. So sino po ba sa inyo ang nakatikim na ng Nutri-C? Alam niyo po ba ang Nutri-C, napakasarap po niyan. At saka ang tamis niya. Naturally sweet na po siya. Kaya pag nilagyan niyo po siya ng asukal, sobrang tamis na, no? So yan, Nutri-C is a nutritious mix of soybeans and malt fortified with lecithin, omega-3 and omega-6. Ayan. So benefits of soybean. So ito po mabanggit ko lang ano. So soybean, ang soybean po nagmula po siya sa species ng legume. So ang legume po, native po yan ng East Asia and widely grown for its edible bean, which has numerous uses. So napakarami pong gamit ng soybean. Ano? So ang legume po ay isang uri ng tanim na itinatanim po sa mga bansa na nabebelong sa East Asia. So legume is a Fabaceae family or leguminosae or fruit or seed ng isang halaman. So marami po tayong uri ng legumes bukod sa soybean, kagaya ng beans, peas, chickpeas, peanuts, tamarind, clover, alfalfa, lentils, lupins, mesquite, and carob. Okay. So yung soybean po, dalawa po yung paraan para po siya ay makonsume ng tao. Una po is yung tinatawag nilang unfermented soybean, which is yun po yung ginagawang soy milk. And then, yan din po yung ginagawang tofu or tofu skin. So lahat naman po siguro nakakain na ng tofu. Yan po yung ginagawa natin na taho. Ayan, o kaya dun sa mga nilalagay sa ulam. So soy milk, marami din po tayo niyan, mga dito sa present sa ating market. So yung fermented na soybean, yan naman po yung mga soy sauce, bean paste, natto, and tempeh. So yung natto po at saka yung tempeh, yan po ay mga Japanese food po, native po doon sa kanilang lugar. Ayan. So soybean offer high quality protein and can easily help fulfill the meat, dairy, or vegetable requirements. Soy contains many essential nutrients important for growth and development and works well as a primary source of protein without contributing excess calories. Ayan. So pwede pong pamalit. Usually, lalo na sa mga vegetarian and mga vegan, bawal po silang kumain ng karne. Usually po, yan po yung ginagamit nila, soybean or tofu kung tawagin, yun po yung kinakain nila. Bakit? Bakit siya pwedeng pamalit? Kasi po ang soybean ay mayaman sa protein which is kailangan ng ating katawan. Ano? So sabi nga, soy is a good source of protein. Base po yan sa US Food and Drug Administration.
No? Soy protein products can be good substitutes for animal products because unlike some other beans, soy offers a complete protein profile. So ibig sabihin kahit ito na lang yung kainin mo, pwede, no? Hindi ka magugutom or hindi ka manghihina dahil mayaman siya or complete yung protein nutrient niya. Soy protein products can replace animal-based foods which also have complete proteins but tend to contain more fat. So, ang soybean po, mayaman siya sa protein pero less yung fats na pwede niyang ma-contribute sa ating katawan. Kaya, okay lang na kumain ka nito ng kumain without worrying kung tataba ka. Ayan, so sabi nga dito, with excess calories, no? Ayan. So soybean contains high quality proteins and low in saturated fats. Scientific name, glycine max. This is also considered as one of the main foods of Asian people. Also, one of the 5 main crops aside from rice, barley, and millet because of high nutrient contents. So pagdating po sa nutrients, especially sa protein, kasi dyan po mayaman ng ating soybean, protein contains 40.6 protein per 100 grams, mas mataas kumpara sa kanin. Kaya kung halimbawa gusto nyong kumain ng mga protein-rich food para sa inyong muscles building, mag-soybean na lang po kayo. Ayan. Or mag-take tayo ng ating Nutri-C. Mas the best. Bakit? Kasi po, yan ay sinamahan ng malt. Ano yung malt? Yung malt, yan po ay germinated cereal grain that has been dried in process known as malting. So yan po ay mga grains na pinaprocess sa pamamagitan ng malting para po ma-break down yung particles and lumabas yung enzymes. So yung enzymes, yan po ay nakakatulong sa pag-breakdown ng mga kinakain natin and kumalat yung nutrients sa ating katawan. Mas mapadali yung kanyang pagkalat sa ating katawan. So yun po yung ginagawa ng mga grains or malt. And then, sabi nga din, fortified, Nutri-C is fortified with lecithin, omega-3, and omega-6. So pag sinabing fortified, mas pinalakas po. So kumbaga meron na siyang content na lecithin, omega-3 and omega-6, pero mas pinalakas pa. So ano ba yung lecithin? Lecithin, ginagamit siya para sa treating memory disorders. So maganda siya sa mga may dementia, Alzheimer's, also sa mga matataas ang cholesterol, may mga depression, anxiety, and mga skin diseases na eczema. So omega-3 naman, isa siyang uri ng fats, good fats, at nakakatulong po ito para mapababa yung risk ng heart disease, also ng depression, dementia, and arthritis. Ang omega-6 naman po, kagaya din ng omega-3, yan po ay uri din ng fat na ang ginagawa po niya, nakakatulong po para ma-stimulate yung skin and hair growth, maintain bone health, regulate metabolism, and maintain the reproductive system. So lahat po yan ay meron sa ating Nutri-C. And ang pinaka-the best po na content po ng ating Nutri-C is yung ating Ganoderma mycelium or yung tinatawag natin na GL. So ang Ganoderma mycelium po, yan po ay 18-day-old mushroom or name of the early harvest or baby Ganoderma lucidum. So yan po ay nakakatulong para ma-boost yung ating immune system, para makatulong sa ating fatigue, improve memory, increase energy stamina, lower cholesterol level, reduce inflammation, relieve stress, reverse the aging process, and stimulate circulation. And maganda din siya, the best din siya as balancer ng ating katawan. Siya po yung tumutulong para ma-repair yung mga na-damage na cells sa ating katawan. And also nakakatulong din po siya para i-increase yung oxygen supply sa ating brain. Okay, so yan po yung ating Nutri-C. So Nutri-C pa lang po yan, pero sobrang ang dami na nating
pwedeng makuha, pwedeng ma-attain once na gumamit po tayo nito. Okay po ba? Malinaw po? Okay, so proceed na po tayo sa ating roselle juice. No? So roselle juice. Roselle juice, especially made from the extract of Roselle calicis, it is rich in natural vitamin C. So ito po yung ating liquid form, and then meron din po tayong candy form or tablet. Ito po. So yan. So roselle is made from Hibiscus subdarifa, a plant that usually grows in both tropical and subtropical regions. So ito po, maidagdag ko na din po. So sabi nga, ang roselle ay galing sa Hibiscus family. So yan po yung uri ng mga bulaklak na kilala dahil sa mga malalaki at mga bright colors nilang mga bulaklak. Specifically, color red, purple, and blue. Okay? So sa ibang bansa po, traditionally, ginagamit na yung roselle as tsaa. So ginagamit po nila yon as hot or cold tea, and kilala nga siya dahil sa kanyang kulay na pula and sa kanyang maasim-asim na lasa. At dahil doon, mayaman din po siya sa vitamin C. So based on research, roselle juice is a refreshing drink because of its own malic acid content. It is rich in vitamin A, niacin, and calcium. It also acts as a natural electrolyte beverage to substitute minerals sweated out while playing sport. Also decreases inflammation of the kidney and urinary tract. Also, scientists found it is good for arteriosclerosis and reduces blood hypertension. So, roselle, apart from having natural color and taste, the petal, yung mismong petal po ng bulaklak, ay mayaman sa vitamin C, sa citric acid, and malic acid. So, yung pinatuyong petal ng roselle, naglalaman po siya ng 260 to 280 milligrams ng natural ascorbic acid per 100 gram. And vitamin C contains 105.6 milligram per 100 ml. Mas mataas po kesa sa grapefruit. And 3 times more vitamin C na mas mataas sa blackcurrant and 9 times more than sa citrus fruit. Also contains higher vitamin C compared sa guava, papaya, pomelo, starfruit, and durian. So, ganun po ka-potent yung vitamin C niya. So, kung maghahanap lang din naman kayo ng vitamin C para po sa inyong mga anak and para na rin po sa atin, syempre, kailangan po natin yan, doon na po tayo sa roselle juice or roselle tablet. Ang kaibahan lang po ng roselle juice and roselle tablet, yung lasa. Kasi po yung tablet, concentrated po yung vitamin C doon. Kaya pag tinake nyo po siya at itry nyo siyang nguyain, sobrang asim po. No? Sa roselle juice naman, para maging manamis-namis yung lasa niya, hinaluan po siya ng honey. Kaya napakasarap po talaga ng roselle juice. And yan po yung, nung bata pa po kami ng kapatid ko, yan po yung aming pinag-aagawan, yung roselle juice. Okay po? So proceed na po tayo sa ating next item. So ayan, no artificial flavors, colorings, preservatives, or other additives. Yan po yung ating roselle. Suitable for adults, senior citizens, and children. So hindi lang siya pang bata, pang any age. Okay, doon na po tayo sa ating DXN spirulina. So nakita nyo po naman po yung ating video kanina, ano? Karamihan po doon, yung mga bata, ang ninangat-ngat spirulina. So siguro sa iba, lalo na yung mga bago, iniisip nila, siguro masarap yan kasi gustong-gusto ng mga bata. Para lang po sa inyong kaalaman,
Ang ating pong spirulina ay galing sa blue-green algae or yung kung tawagin na sa Tagalog ay lumot. Galing siya sa pamilya na Cyanobacteria or Arthrospira platensia. Okay. So lumot po siya. So, kaya kayo siguro, kaya nagtataka kayo, bakit parang sarap na sarap yung mga bata? Yan po ay hindi ko din alam. Kasi po sa akin, malansa po talaga yung lasa ng spirulina. No? Pero, ano ba yung spirulina? DXN spirulina. Yan. World's nutritious food. Rich in antioxidants, proteins, calcium, and other nutrients. Spirulina has some great health-boosting qualities. Spirulina as a complete food source. Spirulina contains 5 major nutrients: protein, carbohydrates, vitamins, minerals, and antioxidant. So ang spirulina po, yan po ay tinatawag na superfood. Hindi po dahil sa sabi ko, yan po ay sabi po ng mga eksperto at base po sa pag-aaral. Tinatawag po nila yan na superfood, isang uri ng pagkain na merong mataas na nutrients density. Ayan. So even though some might call it a marketing item, certain superfoods like spirulina do hold their mark. So sa iba, sabihin nila, ay sabi-sabi lang yan para lang mabenta yung produkto. Hindi po. Yan po ay dumaan sa masusing pag-aaral at mga scientifico po ang nagsasabi na yun yung content o nutrients na meron ang ating spirulina. Pwedeng pamalit sa ating daily na kinakain. Kaya nga po, excellent dietary supplement for people on vegetarian or vegan diet. So sa mga tao na gustong magbawas ng timbang or kung may mga anak po tayo na obese, mahilig kumain ng mga chichirya, ayaw kumain ng kanin, ayaw kumain ng gulay, mahilig sa matatamis, soft drinks, ito po yung magandang replacement para ma-attain po nila yung karampatang vitamina at nutrients na kailangan po ng kanilang katawan. Ayan. So sabi dito sa research, excellent nutritional profile. So kumbaga, ito po yung spirulina, kung ikukumpara natin sa commercial, from A to Z, ang kanyang pwedeng ibigay sa ating katawan. No? Spirulina has antioxidant and inflammation fighting properties, as well as the ability to help regulate the immune system. Also can reduce blood pressure and reduce bad cholesterol. Okay. So yan, 100% alkalinity. So bakit? Dahil nga sila ay lumot at sila ay nasa ilalim ng tubig and yung sinag ng araw ay nandoon nakatutok sa kanila. Kaya nakakakuha sila ng 100% chlorophyll, which is yun po yung nagbibigay sa kanila ng green color and nakakatulong po para ma-maintain nila yung alkalinity nila. Ano ba yung alkaline na tinatawag? Yan po ay nakakatulong po para po sa ating red blood cells. Yan po ay pagkain ng ating red blood cells. So 100% alkaline food yung ating DXN spirulina. And ang kagandahan po niyan, eto, bakit DXN spirulina? So since nasa digital world tayo and lahat naman tayo ay nakatutok na sa FB, sa kung saan pang mga social media platforms, alam ko nakakita na kayo ng mga ibang spirulina brand. Pero bakit nga DXN? Ito, environmental factors can greatly affect spirulina's potency for it easily absorbs nutrients from the surrounding or the water it grows in. Once cultivated in polluted water, spirulina is no longer suitable for human consumption. DXN products are processed in accordance with the highest standards, a process that carefully considers appropriate plant cultivation, proper processing, and optimal concentrations. DXN is committed in placing top priority on environmentally friendly practices and human health in every stage of production. Ayan po yung ating planta. So kung makikita nyo po, very open yung ating lugar. Mayaman sa hangin, walang mga nakaharang sa paligid ng mga building.
So napapaligiran ng mga halaman, may bundok, malawak at maluag po yung kanyang paligid. Para po makukuha ng spirulina yung tamang araw, nutrients na nasa araw, and yung pH water po level niyan, pinapanatili po ng ating kumpanya yung tamang health level. And ang maganda po kasi natin, sabi ko nga kasi kanina, si Dr. Lim po siya, isa po siyang engineer by profession. So yung mga makinarya na ginagamit natin sa ating kumpanya at yung mga nasa loob ng factory, lahat po yan ay designed ni Dr. Lim. So siya po ay pinagkumbaga, hindi lang niya pinag-aralan yung ating produkto, kung ano yung meron sa ating produkto, pati po yung mga makinarya na pwedeng makatulong para mas ma-enhance yung mga nutrients content na pwedeng ma-consume ng tao, yan po ay ginawa lahat ni Dr. Lim. So sariling design niya po lahat ng makinarya natin. Kaya po maganda yung ating DXN Spirulina. And isa nga po dyan, tayo ay na-award, yung company natin, na-award as isa sa mga pinakamalinis na kumpanya na nagpo-produce ng mga food supplements products. Okay? So maidagdag ko na rin po, spirulina is excellent, sabi ko nga, excellent in nutritional profile. So nakakatulong din siya sa pagbabawas ng timbang. Also, nakakatulong din siya para ma-manage or mabawasan yung mga diabetes, lowering cholesterol, reducing blood pressure, preventing heart disease, boosting metabolism, reducing allergy symptoms, anti-toxic action, and supporting mental health. So ito po ay base lahat sa pag-aaral po ng mga siyentipiko. So ito po ay hindi po sabi-sabi ko lang o gawa-gawa ko lang. Ito po lahat ay mababasa nyo sa internet. So sabi ko nga, nasa digital age na tayo, meron namang mga good effects yan. No, kagaya nito, itong mga to, hindi ko naman to malalaman kung hindi ko binasa sa internet. Tama po. So lahat po yan ay nandoon. Also, spirulina is known to the astronauts as the food of the future for its complete nutrient contents. That is why this is what they bring when they travel in the outer space. So, kasi nga naman, hindi ka naman pwedeng magluto doon sa outer space kasi zero gravity doon. So, magliliparan yung mga kaldero doon. Tama po ba? Kaya, pinag-aralan ng mga scientifico kung ano ba yung pwedeng makonsume ng ating mga astronauts habang nandoon. And yun po, nakita nila ang spirulina. And also, yan nga din po yung kanilang pinaghahandaan kapag natuloy na yung kanilang project na travel sa Mars. So, dinagdag ko na lang din. Okay. So, yan. The importance of healthy food diets for your kids. Early childhood is an important time to establish healthy eating patterns. A balanced diet is key to healthy eating habits because it provides children with the nutrients they need to grow, such as a diet should contain 3 daily meals into healthy snacks with foods of the following food group: protein, carbohydrates, fruits, vegetables, dairy foods, some fat, and sugar. So doon po sa mga produkto na binanggit ko po, lahat po iyon ay mayayaman sa mga vitamins, proteins, carbohydrates na nabanggit para mapanatili natin yung kalusugan ng ating mga anak. And malaki din po talaga ang role ng family diyan, lalo na ng mga magulang. Teach your kid the value of proper eating habits. With balanced diet supplemented with healthy DXN products appropriate for them, including DXN Nutri-C, DXN Rosel, and DXN Spirulina. So, yan po yung mga product na yan. So kumbaga, yan po lahat yan, yung mga product na po yan, lahat po yan available po. Kumbaga, nasa sa atin na po yan kung paano po natin kakausapin o gagabayan yung ating mga anak. So doon po pa rin yan maglalanding sa ating mga magulang, sa mga adults na gumagabay sa ating mga kabataan. So bukod sa mga physical activities na pwede nating i-share sa kanila, mga
mga bagay na pwede nating ipagawa sa kanila, kailangan po nating tutukan ang kanilang pagkain. So yung mga vitamins na kailangan po nila, lahat po yan ay makukuha po sa mga pagkain na merong mayaman sa mga nutrients and vitamins. And as I say po, nasa DXN Nutri-C, DXN Rosel, and DXN Spirulina, matataas po yung mga content nila ng mga vitamins na kailangan po ng ating mga kabataan para sa healthy function ng kanilang utak, ng kanilang katawan, and yan po ay magre-reflect sa kanilang physical health. So kung malusog yung ating mga kabataan, malusog tayo, syempre, magre-reflect yan sa atin as masigla tayo, hindi tayo, kumbaga hindi tayo stress, lagi tayong masiyahin. So lahat po yan, nasa kung nagsisimula sa kung ano po yung ating ini-intake or pinapakain sa ating mga anak. Try nyo po, kahit kayo po mag-obserba, try nyo po yung mga bata, pakainin nyo ng pakainin ng mga matatamis, ng mga junk foods, ng mga juice, mga soft drinks. Makikita nyo po kung ano yung magiging epekto niyan sa kanilang mental health, emotional health, physical health. Ang layo po, ba? So ayan. So ayan po. Bukan ba tinaka? So aside from developing healthy eating habits, we need our children to engage in physical activity habits early on. Children pattern habits after parents and caregivers. Good role models are also important. Children quickly grow and change physically, mentally, and socially. As parents and caregivers, we need to know the importance of nutrition, proper eating, and balanced diet to a child's overall physical, mental, social, and emotional development to grow and develop. So sabi ko nga po kanina, pinaliwanag ko na po, magre-reflect pa rin po yan sa ating mga nakakatanda, sa ating mga magulang at sa kung sino man yung mga kasama ng ating mga kabataan. So wag din po tayong tutok ng tutok sa cellphone. Ano? No, so syempre bantayan din natin, tingnan din natin kung nakakakain ba ng tama yung ating mga anak. Hindi natin alam baka kung ano-ano na yung kinakain niyan. Baka mamaya hindi natin alam kung sino-sino nang kinakausap niyan. 'Di ba? Kaya nga po sa panahon natin ngayon, lumalaganap na lahat ng klase ng krimen kahit nasa loob lang ng bahay yung ating mga kabataan. Lumalaganap lalo yung mga kung ano-anong sakit nang dahil lang sa kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Kasi po nagsisimula po yan sa ating mga adults, sa ating mga parents, no? So dapat gagabayan pa rin po natin bukod sa physical health na sinasabi, sabi ko nga, yan po ay mauuna sa kung ano yung ini-intake ng ating mga anak. So bantayan natin yan, lahat yung mga kinakain nila, yan yung mga ginagawa nila, and yung mga paraan, dyan po kung paano natin kakausapin yung ating mga anak. And then yung emotional development ka, syempre, kung kakausapin natin sila, dapat malumanay. Ba? Yan po naman, yan, kagaya po sa akin, yan ay aminado ako, medyo hindi ko nagagawa yan kasi syempre, bata yan eh. No? Pero pipilitin po, pinipilit natin na maging mahinahon para maipaliwanag natin sa kanila yung mga bagay-bagay. And then, maibigay natin sa kanila yung proper na nutrition na kailangan nila. Okay? So yan. Let us all be part of their proper growth and guidance for shaping their better future. So sabi ko nga po, lahat po yan, lahat po ng ginagawa natin na experience ng ating kabataan, magre-reflect po yan pag sila ay tumanda na. And then, pag tumanda na po sila, kung ano man yung ipapakita nila, yan po ay magre-reflect din sa atin. Kasi nga, kung ano yung ipapakita nila, maganda man o negative, magre-reflect sa atin yan kasi tayo yung kinagisnan. So kung gusto natin na maging successful yung ating mga kabataan, lalo na yung ating mga anak, we should teach them how to be successful. Okay po? Ayan. So with that po, sana po ay marami akong na-share sa inyo. And pagpasensyahan nyo na po kung medyo ang dami kung ano-anong extra. So first time ko pong nag-conduct ng Zoom meeting, and kaya nga po thankful ako sa binigay na opportunity ni Sir John.
And thank you din po for giving me this opportunity and your time para po mapakinggan po ako. Okay po, maraming salamat po. With that, ibabalik ko na po kay Sir John. Yan. Wow, galing. Thank you so much. Palakpakan po natin at pusuan ng ating guest speaker, Star Agent Miss Griza Autida. Yan, pusuan po natin. Okay, sa mga gusto pong magtanong, no, mag-raise hand lang po ng kamay or mag-chat lang po sa comment section natin. Pero habang naghihintay po tayo ng mga question, okay, tayo po muna ay magbasa, no, sa ating comment section. Kung nagustuhan po ba ng ating mga attendees kung ano yung naging result ng ating presentation, no? Usually, napakaganda po ng ating presentation for today, no? Yung kahalagahan, no? A National Children's Month, total wellness of your child because of the new normal na walang iwanan, kalusugan ng bawat bata ay ating tutukan. Yan po ang South Luzon, DXN South Luzon ay sumusuporta sa mga aktibidades na ginagawa ng ating gobyerno at siyempre ng DXN Philippines. Okay? Basa lang po muna tayo. Sa mga gusto mo magtanong, pwede mo mag-raise ng hand. Okay. Lunahin ko po si Ma'am Evangeline Viloria, no? I do observe too sa mga young mothers today, no? Usually dapat alagaan yung mga yung mga anak natin, no? Kasi sa panahon ngayon talagang because of new generation, talagang nakatutok talaga yan sa mga gadgets. Kaya halos hindi na makakuha ng mga tinatawag na outdoor na activities, no? Hindi kagaya noon na talagang nandun pa yung mga habulan, taguan. Ngayon almost doon na lang nagtatago ang mga anak natin sa loob ng nagtatago sa kwarto para lang sa gadgets, no? Doon na naglalaro. Kaya minsan nagkakaroon din talaga ng mga kulang sa nutrients, kaya talagang dapat po natin talagang bantayan din ang ating mga anak. Kay from Miss Irene May, how kahit mga adults kaya madalas nakokopya talaga ng mga bata. Yan. From Venancio Cagas, much prepared and very well. Said kudos Ma'am Autida. Thank you Ma'am. Okay, syempre naman, no? Because of the DXN products, nandiyan ang present natin. Etong Nutrizi by Rosel. And syempre yung spirulina. Yan. Yan talaga yung mga the best na para sa mga kabataan natin ng ngayon na almost hindi kumakain ng gulay, puro na lang frozen foods, yung mga junk foods, yun kadalasan. Kaya dapat talaga bantayan at bukod sa pagbabantay, no? Talagang pati yung dapat na mga kinakain ng mga anak natin, talaga din namang binabantayan natin. Very well presented. Congratulations, Miss Griza Autida. Super prepared. Thank you sa knowledge. Sino pa? Okay, from Mami Karen. Galing-galing ni Mami Griza. Ayan. Power, ang galing maging presenter ng product. Congrats, Ma'am Griza. From Kita Evangeline Viloria. Then, sino pa po? Okay, from Noel Bulos, it's great sharing partner visa, no? Sa mga business partner natin sa Malaysia, almost dito nakaka-attend ng mga training na kagaya nito. From Eileen Labok, salamat po sa new learning power po. God bless. Yeah. Very clear, Ma'am Grisa. Congrats, Sir John. Okay. Ma'am Roseanne Sotomayor, prepared na prepared. Mga pretty mamshi. Grisa, congratulations. Puro pagbate at pasasalamat, no?
Ma'am Marina, wow, napakagaling po ng explanation. Ma'am Lisa, thanks for sharing. Marami akong natutunan bilang nanay. Yan po ang importante, no? Kapag may mga ganito tayong presentation, dapat natin talagang subaybayan, no? Di lang dito sa South Luzon, marami tayong mga activity sa in different area, no? Kaya dapat lagi po tayong nakaka-attend diyan para sa dagdag knowledge kasi dito sa DXN for our health benefits. Yan ang importante kasi yung income tutupalo talaga yan kapag napakaganda ng ating napakaganda ng ating produkto. Susunod na lang po talaga yung income. Okay, Merlin Damiel. What a nice presentation. Congrats. Griza Utida. Okay. Ma'am Desiree Dumamag. Thank you, Ma'am Griza. Okay. From Ali Lee Guzano, isa sa mga host and speaker din natin. Congratulations, Park Lisa. Very well. Said nice presentation. Okay. Sino pa? Sa mga gusto pong magtanong, wag po tayong mahiya, no? Pwede po tayong ilagay sa comment section. Hello, Sir John. Yes, ma'am. Meron po akong nakitang nag-comment dito kanina na nakita lang ng mata ko. Nagtatanong siya kung pwede sa infant yung ating product. Asa na ba yun nawala? Saan? Hello? Ito, yung bago siguro to, Galaxy J7 Prime yung pangalan niya. Okay. Okay. So, okay lang po ba sagutin ko na po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Ayan. So, pwede na po ba iyan sa mga infants? So, ito po, hindi ko po isisigurado kasi wala po ako sa posisyon para isigurado. So, ako po ay isang nanay lang din na gumagamit ng product simula noon hanggang ngayon na nagkaanak na ako. Pero, as a mother, as a person na nakagamit po, naka-experience ng ating product, I suggest and nire-recommend ko na pwede po yung ating product. Kasi po, una, doon po sa aking panganay. Yung panganay ko po, yung babae, yun po ay nung ipinanganak ko, syempre, first time mommy. So, hindi po ako kagaya ng ibang nanay na may gatas agad. So, wala pa siyang 24 hours na nakakalabas sa daigdig. Dahil wala po akong gatas, ang unang-una po niyang nadede is kape po ng DXN talaga. And yun pong panganay ko na po yun. Simula po noon hanggang ngayon na magwawalong taon na po siya. Puro po product ng DXN yung tinitake niya. Hindi po siya naturukan, hindi po siya nag-take ng kung ano-anong binibigay ng mga barangay o ospital. Lahat po, puro po DXN products, Ganoderma products. Okay po. Pero depende pa rin po yun sa inyo. So sabi ko nga, wala po ako sa posisyon para sabihin na pwede yan sa lahat. Yun po ay base lang po sa aking experience, no? And wala po ako nakitang mali o pagkakaiba. Ang nakita ko lang po sa aking panganay, hindi po siya sakitin. Ang tangi pong problema namin sa kanya, pilay. Kasi sobrang likot po. Sobrang likot, hindi po mapigilan. Sobrang energetic. Kahit po makikita nyo, kahit po payat. No, kahit po payat yun kasi nasa family po talaga namin na payat talaga po kami. Makikita nyo naman din po sa akin. Kahit po payat, sobrang energetic. Hindi mo mapipigilan talaga. Okay, so yun lang po. Salamat po. Okay, no? Based dun sa question po, yun lang po, no? Based on experience po ng ating guest speaker, no? Dahil siya po ay isang nanay, and nasubukan niya po yun sa anak niya, no? Kaya depende po sa inyo, pero halos karamihan po ng ating mga nag-share ng products ay talaga naman karamihan pwede. Kasi kahit ako po, yung bunsong anak ko, no? Infants pa lang din po siya at that time. No? Wala pang 1 year old yan. Pinapagamit ko na po yun ng spirulina and yung Rosel juice, no? Dinadrop lang namin sa kanyang labi, no? Tinatitikim lang namin. Parang pat-drop lang siya, patak-patak. Eh, hindi po ang ginagamit. Okay. May magtatanong pa po?
from Christy Roca. Galing naman ng sobrang thankful talaga. South Luzon, daming learning. Thank you. Thank you, Ma'am Christy Roca. We DXN Philippines Management, we are so lucky. Meron tayo mga pre-training learning. Okay, salamat sa presentation, Ma'am Grisa. Okay, from Lerma Fernandez. Thank you so much, Ma'am Grisa. New learning ulit. It's a great presentation. Congrats. Okay, maraming salamat. And then sa mga wala naman po talagang nagtanong, usually isa lang po. Okay, no? I hope marami tayong natutunan sa ating presentation for today dito sa ating National Children's Month, no? Unang-una, syempre, not only yung DXN product, syempre kailangan guide pa rin po ng ating mga magulang. Kasi kahit anong painom natin yan, mamaya paglingon natin, itinatapon pala ng mga anak natin. Talagang kailangan tingnan din natin. At saka kung ano yung ginagawa ng mga anak natin. No? Para talagang balanse po. At syempre, para makaiwas po sa anumang uri ng sakit. No? Kasi sa panahon ngayon, talagang una, bawal din lumabas. Siyempre, nakatutok sa mga gadgets. Baka yung gadgets na yan, kagaya nga kanina, no, may na-share si Ma'am Grisa, at talagang iba na yung ginagawa ng bata. Kasi napapanood niya doon sa gadget, kung ini-espada niya yung kapatid niya, malamang. Ganun din. Kaya talagang super guide talaga tayo sa ating mga anak. Lalong-lalo na sa mga from 2 years old, no, hanggang 12 years old. Kasi nandiyan pa talaga yung dapat super gabay tayo bilang mga magulang. Okay, Ma'am Grisa, do you have any message para sa ating mga participants about sa ating presentation for today? Bago po yan, okay lang po ba kung may humabol po ng do you have any message na lang po para sa ating mga ngayon, para sa ating presentation, para sa mga ating attendees, no? About sa ating presentation. Yun po. So, muli po, again pa. So, nagpapasalamat ako, Sir John, DXN Philippines, sa DXN South Luzon, lalo na sa opportunity po na ibinigay nyo para makapag-present ako, makabahagi ng mga bagong knowledge para po sa atin, mga magulang, sa mga adults, and para na rin sa ating product. And maraming salamat po sa participants na nagstay sa simula ng presentation ko hanggang matapos po yung aking presentation. So, actually, kinakabahan po talaga ako. So, nung isang araw pa po, nagtatanong si Sir John kung kinakabahan ako. Sabi ko po sa kanya, sa Lunes pa po ako kakabahan, which is true. Talaga, nung pag-upo ko dito, sabi ko, naiihi ako. Kaya lang, pinakilala na ako ni Sir John. Sige, mamaya na. Ayan. So, maraming salamat po. No? Nawa ay marami po kayong napulot na aral and research. And sabi ko nga po, pwede naman po kayong mag-research, bukod sa mga nai-experience nyo sa paggamit ng ating product, mag-research lang po tayo, no? Yan. With that po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Okay, palakpakan at pusuan po natin ang ating guest speaker for today, Store Agent, Miss Grisa Otida. And puso lang po, puso. Yan lang po ang bayad natin sa kanya, sa knowledge na i-share niya for today. Okay, for this coming Wednesday, yan, isa po nating abangan, usapan sa DXN South Luzon, no? Umagang usapan sa DXN South Luzon, or ang topic po natin dito is Conqueror for Ailments. For our guest speaker, Service Center Director ng Tanawan and Star Diamond, Miss Annalyn Sporas. For host natin ay si Executive Star Diamond, Miss Irene Mayhaw. Yan po, abangan po natin yan sa Wednesday. Or para po ito yung kung paano po naka-recover, no, sa DXN product ang ating guest speaker. Yan po, once again, maraming salamat, Ma'am Grisa, at sa mga umattend for today for our National Children's Month
total wellness of your child. Yan, maraming salamat po. In behalf of DXN family, nandito po ang ating mga kasamahan sa Sales and Training Department, no? Nulit ko po, Mr. Alan Rico Port for Mindanao, sa may mga concern po sa mga area na pwede nating, kung may mga downline sa'yo, mga business partner sa ibang area, nandito po ang Area Sales Coordinator ng Mindanao, Mr. Alan Rico Port, Area Sales Coordinator ng Visayas, Mr. June Antonio, at Area Sales Coordinator ng North Luzon, Ms. Ivy Celeste de Guzman. Siyempre, naka-attend din po ang ating Marketing Manager, Mr. Dennis Dilira. Thank you, sir, to joining us. Okay, ito po ang inyong lingkod, Mr. John Estanyol, ang inyong Area Sales Coordinator ng South Luzon. Dito sa South Luzon, kayo ang bida. And good morning. Thank you, everyone.